Tayo po yung mag-aawitan ng ating welcome song. Buhay na pag-ibig ka, buhay na
Thank you for your love, Lord. Salamat sa pagmamahal mo na walang pagkasya. Salamat sa lahat ng iyong pagpapala sa aming buhay, Lord. Salamat po na sa elders na pinagay mo sa amin. Salamat sa mga kasama. Sa aming pagkikipot, sana ay malift at mamahal ng pangalan na mag-glorify ng mga pangalan. Kami samahan ko sa aming service ng mga Sunday.
kulang, ilay patuloy noon. Katulad ng pasinang itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Sa puso ko'y pangawin, nagpapatalay ang Dakila ka, O Diyos, tapat ang tunay, magmula pa sa pagkatangkang ahim. Mundo'y magunawan na sa iyong kahit, pag-hirap ang wakas kong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapangan, pinag-ibig ko'y nalulungan. Dakila ka, O Diyos, tapat ang tunay, magmula pa sa pagkatangkang ahim. Mundo'y magunawan maasa hanggang langit, pag-ilang ng wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, napagkat ako'y matibay na sa iyong sa matig-matig tagumpay man ay naroon. Taluyan ang pagkasa kung kailangan rin. Pag-ibig mo lang sa'yo, ang mundo. Pag-ibig mo lang sa'yo, ang mundo. Dakila para sa atong scripture reading. Sa naton ang aton mga Biblia sa Philippians chapter 3 verses 13 up to 21, no? Sa onpo sa English. Philippians chapter 3 verse 13. Brothers, I will consider that I have it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. 14. Press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think straight, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. 16. Only let us hold true to what we have attained. Brothers, join in fitting me and keep your eyes on those who walk according to the example
have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Therein is destruction, their God is their beauty, and the glory in their shame, with mind set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Last 21, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to His Son. Kumain nyo, pangalan na po. Let us pray. Our dear Father in heaven, we are so grateful and thankful for this morning na kami po, Panginoon, na pinagsama-sama niyo sa inyong bahay-simbahan. To worship you, Panginoon, especially as we celebrate ang church na ito, HGC Talok, ang 7th year anniversary. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy, sa patuloy niyo pong pagtulong sa gawain na ito para magpatuloy, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga tao na ginagamit ninyo, sa mga manggagawa, Panginoon, na pinadaan at patuloy niyo pong ginagamit upang gumagawa ang gawain nito. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga napapakinggan na salita ng salita o nanggaling sa inyo, Panginoon, ay patuloy na maging kalatuan ng aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kasama namin na tungo pa lamang, Panginoon, ay pag-ingatan po sila. Gamitin niyo, Panginoon, ang pagkakataon na ito upang may mga kaluluwa na maligtas na manampalataya sa iyo, Panginoon. At gamitin niyo rin, Panginoon, ang gawain na ito, ang church na ito, upang maging ilaw sa sanlibutan. Higit, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, na tinataas po namin ang umaga na ito. At tawag kay Panginoon ang mga kapulitan. Sa pangalan ng aming Diyos, Jesus Cristo. Amen. Mari na po tayo makaupo.
Salamat po sa special number ng ating mga kids. Mga kapatid, hilingin ko lang po na tulungan nyo kami nga ipanalangin itong mga kabataan na ito. Kasi very rampant po ang mga influensya na pumapasok sa mga kabataan ngayon. Sabi ko nga itong mga batang ito, hindi na bata mag-isip. Kaya sabi ko dun sa mga bagong teacher nila, sila Sister Love, sila Sister Tisha, nung nag-time out si Manay Rose, pag nagturo kayo, huwag yung behave. May time para dyan, may time din na talagang maging bold kayo sa pag-share ng gospel. Kung ano yung right and wrong. Kasi itong mga batang to, bigyan mo lang ng cellphone kahit walang manual, ilan na nila. Kaya very bright sila. Anyways, thank you po sa mga kids. Gusto ko pong i-welcome po pala. Nakalimutan kong i-welcome yung sarili nating members no, sa HGCC Talo. Ayan, pakitayo po yung mga members natin, pati po yung mga nanay, mga taga-Talo. Ayan, palikot po yung iba. Ito po, yung mga, kayo po kayo. Sila po yung mga nanay ng mga kids. So, salamat po. At sa mga nagre-ready, gusto rin po natin i-recognize yung family ni Pastor Rayson. Single siyang nakaupo pero nandun po yung kanyang asawa, si Sister Claire, at ang kanilang firstborn, si Theophilus Pastor. Si Pastor Floyd din po. Pastor, salamat po sa paglaro. Ang inisip ko po, to be honest, busy kayo ngayong umaga. Pero salamat po at narito kayo. Ako po ay nagagala. Sa the rest po, pati po sa mga visitors na recognize natin kanina. At hindi na po natin panatagalin. Sa umaga po na ito ay ating pong naimbitahan na mag-share. Very formal, no? Hindi po ako usually ganito mag-intro sa pastor. Meron po tayong speaker na gagamitin ng Panginoon ngayon. Ang pangalan niya po ay Pastor Rayson Ventura. Siya po ay nakatira rin din po dito sa Bacolod. Siya po, ang pangalan ng kanyang asawa, naging isa niyang asawa, ay si Sister Claire Ventura. Ang kanilang anak ay si Theophilus. Wala pang 1-year-old pastor, 5 months pa lang. Parang nabiyahe niya pang 1-year-old na. Malayo na ho, 5 days pa lang sa nagbubiyahe na to. Siya po ay nagpapastor din po. Siya po ay associate pastor sa Pilgrims Covenant Christian Church. Dito lang din po sa Bacolod, sa Bantod Banda. Nung siya po ay pag-graduate na noong 2012, ako po ay nakapasok first year po noon. Kaya siya ang namin monit na medyo strict ang nakita ko sa kanya. Pero paglabas naman doon, very kuya naman, manang naman po talaga. Very caring. Siya po ay friend of all. Daming mga kapastura na sa fellowship namin, mga alumni. And right now po, by the way, siya rin po ay nakapagtapos ng Master of Divinity sa same school po namin, Center for Biblical Studies. And currently, ay nag-aaral pa po siya ng Masters of Theology. Why should I say this? Because sabi ko nga, nakita ko yung value ng pag-aaral. Although sabi ko nga, sana makapag-kurso pa ako ng further studies. So sabi ko nga, yung bigat ng pag-share ng Word of God ay kakakipatunan yung kanyang mga natutunan na gusto niyang i-share. Kaya po siya ay nagpapatuloy sa pag-aaral. So ngayon po ay handa po natin ang ating puso't isipan, ang ating mga Biblia, may notebook tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Pastor Rayson. May nga sa kanan. Pastor, nakakaintindi ka lang yung ko. So,
I'm glad na ma-invite as your speaker actually. So, walang man expect pero salamat sa opportunity sa pag-invite sa akin kasalanan sa Juliet. Salamat. Ang church namon dira sa Panokoy no, is actually 9 years na. So, sa start ni tubo lang sa atong sa Senior Church no, ang church namin. So, dira si Pastor Ronaldo Sirlota. So, ako yung associate. So, ako niya wife para na sa ba ibantay sa baby naman. So, salamat lang siya sa na ginatag sa inyong sa so, Blessed Church Anniversary no, there is a Heart of God no, sa 7 years, grabe faithfulness ng Ginoo sa inyo no, sa even sa ano man ang mga naagyan nato, even hindi na sa new church, but even sa I think tanan yung churches no, daw inagyan, daw mga struggles, but we praise God for His faithfulness sa life natin. Ang basa ko sa inyo dira, no, Philippians chapter 3 sa hiligay nun, at least para makapot kita tanan. Philippians chapter 3, pero kung verse 11. Philippians chapter 3 verse 11. Ang pula sa mga nagabadara, wala ako, or verse 12, sorry, start tayo verse 12. Wala ako nagsiling na nalambot ko na ini, o kunya nag-himpig na ako, nagapadayon ako sa pagpaningwa, sa pag-angkon sa premyo, na tungod sili, na angkon ako ni Kristo Jesus. Verse 13. Matuod din yung mga kuturan, wala ako naghuna-huna, na nalambot ko na ini, kundi ang akon ginhimo, ang mga paglimot sa tinaligdan, ng mga paghimulat sa paglambot sa ginaatubang ko. Galing nagadalagan ako sa pagulong sa lalambot ko, nagkakadaog ko ang premyo, na amo ang pagtawag sa Diyos, paagi kay Kristo Jesus, sa kabuhi sa langit. Sa tanan kita nga hamtong na sa pagtuo, dapat magpanguna-una sing amo man. Pero kung ang iban sa inyo may tuhay nga panguna-una, ang Diyos magapaathag sini sa inyo. Wala sa bayan, magapadayon kita sa pagkabuhi sa suludan nga atong ginasunod, tugtog karon. Mga kauturan, padayunan ninyo ang pag-ilog sa akon, ginahatagan namon kamo sa gusto nga suludan, galit talupakdan ninyo ang tanan nga nagasunod sini. Makapila ko na kamo sini ginasiningan sa una, kagkaroon ginasulit ko ini nga nagahipi, madamo nagakabuhi subong nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Ang ilang padulungan ang mga impyerno tungod kay ang ila Dios ang mga ila labas nun nga mga handog. Ginapabugan nila ang mga butang at ila putani kahulian. Kalau ila lamang ginapanungdom ang mga butang nga iya sining kalibutan. Verse 20. Pero kita mga wahanon sa langit, kaya nagahulat kita sa pag-abot halin sa langit, sa aton manuluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. Pagabayuhan niya ang aton maluya at mamalatyon ng mga lawas, agon niya mangikaangay, sang iya mahimayaon niya lawas, paagi sa iya gamo, nga iya ginagamit sa pagdumala sa tanan ng mga butang. Kwa verse 1 sa chapter 4. Gani mga kauturan ko, mahal gid kamo sa akon, kag nahidlaw gid ako sa inyo. Daw ano ang inyo paglipay sa akon, kag daw ano ang akon pagbukan sa inyo. Hinigugma mga utod, magmalikon kamo sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Amoy niya po sa inyo. Let's pray. Lord, salamat sa imong kaayo sa Senior Church for the past 7 years. Ginoo na pakita mo, Lord, imong faithfulness. Hindi lang sa Senior Church, but even, Lord, sa mga kaiglesia
nga imo tinubos Ginoo. Bless Father, as we study your word, give us wisdom Ginoo. May your name be glorified and honored sa aming tunga. We pray, Lord God, na una, na manakita mo masala sa amon. Mugasi ka ni Lord, na kung ang aming pag-worship sa mo will be acceptable, Lord God, in your sight. And that we will be worthy man Ginoo sa pagbaton, sa pag-receive, sa imo nga blessing, Lord, paagi sa mga pulong. Kaya ikaw nagambal yung sa Kristo nga ang tao hindi lamang mabuhi sa tinapay, kundi sa tagsatak sa mga pulong na nagaguwa sa imo bibig. Dahil, Lord, very important ang pulong Ginoo. Ano man ang pangikot sa nyawa, Ginoo nga agahon inibinhi, Lord, sa imo pulong nga iklan sa mga heart. Ginapay namin, Lord God, na ikaw, Ginoo, ang saway Ginoo sa iya, and ang good Lord niya ang mapulong, magtubo Ginoo sa amin. Nga may pagtuo sa imo kapag sunod sa imo. Sa imo tanan, pagdayaw, kanong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Vincent, no masimana, no, in tanan kita, devastated, kita sa Taipod, no. Sa Visayas, particularly sa Negros, no, especially Negros Occidental. And damo ang mga kabuhi niya ng utas, no? Damo ang mga houses niya naggubat. In fact, ang church tali, ang anniversary is bigad, di ba si Mana? But because of typhoon, postponed anay. No? Damo pang mga buhian ang siyempre gubakan din because of typhoon. And ina ang mga bagay, isa ina sa mga bagay na tisa, ang church and even our faith, no, hindi maka-move forward, mangin hindrance is asa, especially sa mga tumulong. But my prayers sa niya aga is that ang pulong sa Diyos in Philippians chapter 3, amo ni mag-reignite sa aton yung faith, sa aton, nga mag-encourage sa aton, especially sa calling sa Diyos sa aton, sa purpose sa Diyos sa aton as a church, so that maka-move forward kita. Okay? Ang inyong team, no, the faith forward, building for the future. Sa akong pag-inchindi, as I reflect on this tema, nakita po din ang idea sa number 1, goal, and number 2, hope. Goal and hope of the church sa ano? On the Christian discipleship, Christian living, and mission. So before kita lang to, ang text is 3:16, but gusto ko i-zoom out. Agad ka maintindihan natin, ano ba lang ginagawa ni Apostle Paul? In verse 16 niya, only let us hold true to what we have attained. So in order for us na maintindihan na natin yung verse, na ilang taon natin sa kapilugan, particularly in chapter 3. No? Sila talaga, number 1, a faith that moves forward is a faith that aligns with God's calling. Ang pagtuo nga nagapadayon, okay, is ina nga pagtuo, nagaangot din siya sa panawagan sa Diyos sa tagsa-tagsa sa atin. So the question is, how it is yung imposible ang calling sa Diyos sa atin, papaano ba na mangikot ang Ginoo? How God works to make our calling possible. Diba? Number 1, kung balikan natin lang in verses 4 and 10, no? In verses 4 and 10, basa ko sa inyo, kung may Bibles, kung sundin nyo lang, agad makita natin, ano ba nang ginambal ni Apostle Paul, no? Ang ba nila in verse 4 and verse 10, verses 10, no? From 4 to 10. Kabali Paul, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else think he has reason for confidence in the flesh, I have more. Kung maitikal man sila, may contradicts, may mga false teacher, di mo katinikal sila about silang identity as Jew. Okay? Nga sila is special people of God, pero ang mga Apostle Paul, ako pwede kumuntikan man ako kung sino ako,
dahil kritikal. That's why in-list ni Apostle Paul ang mga tanda kung sino siya. Number 1, verse 5 ang madira, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law of Pharisee. Meaning to say, si Paul yan, maalam teacher of the law. Ang pala, grabe ang, kung magkato sa work, di ba may mga qualifications, di ba? Hindi man pwede mag-apply work, wala ka qualifications, di ba? Grabe, it's a qualification of Apostle Paul. Ang pala kung tinikal, man ako aring itikal, pwede ko magtikal ako kami. Ang pala, verse 6, as to zeal, a persecutor of the church. Kung palang passionate si Paul, siya, makita na talaga ni Paul, diba? Gapang usig siya mga Christian sa una. As to righteousness, under the law, blameless, grabe si Paul. Blameless, wala tagta, wala isaway siya. Kung sa law lang, okay, pag-observe sa kasubuan. But whatever, ang balik Paul, verse 7, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from law, but the which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Verse 10, that I may know Him and the power of the resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means be possible and may attain the resurrection from the dead. Namin ang balipon, papaano ang Diyos na mingkod sa aton, agbon niya ang iyang calling sa aton, mangin possible, so that our faith mag-move forward. First, ang Diyos nagatag sa bag-o na identity kay Paul, paagi kay Kristo, not only identity, but kaupod siya nanging matarong si Apostle Paul sa tubangan sa Diyos, not by observing or keeping the law. Kaya ba ni Paul, kung sa lola at kasubuan, blameless, kaya tanan na observe ko, pero ang bala, my righteousness comes from God through faith in the Lord Jesus Christ. Number 2, papaano nangikot ang Ginoo so that ang calling natin nanging possible, kaya kung kita lang yan, mga utod, magpalayo kita sa Diyos. Ang faith natin, kaliti lang galing, hindi na dapat kasi hindi maka-move forward. Diba? But it is God who works in us. Verse 12, alam ba niya po sa Podra? Not that I have already obtained this, or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Nantuan lang last statement ito. Christ Jesus has made me his own. Mismo si Kristo yan ang nag-hikot kay Apostle Paul na si Paul mangikay Kristo. And that is why our calling become possible. Why? Because nangikot ang Diyos sa aton. Ang faith natin naka-move forward because una-una dapat nag-align sa calling sa Diyos. Pero ang question is, paano kita ma-align sa calling sa Diyos? It is the Word of God. Paagi kay Kristo. Secondly, subo nga, nangikot ang Ginoo sa aton para maging posibleng ating calling so that our faith will move forward. Ang question is, how do we conform to God's calling in our lives? Paano natin masunod ang calling sa Diyos sa kabuhay natin? Diba? Yes, ang faith galing dapat to move forward siya kung nag-aalign siya sa calling sa Diyos. Nangikot ang Diyos sa aton. But the question is, papaano kita makasunod sa gusto sa Diyos sa kabuhay? Number 1, very important mga author, by knowing the Lord Jesus Christ.
verse 8 and 10, no? Nabalik po. Indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Tanan ginbayaan niya, tanan niya ipikal niya, tanan niya qualification niya sa una, ginbayaan niya for the sake of ano, so that mag-gain niya ang knowledge kay Kristo. Verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Makita natin si Paul, niya, ang pagkilala kay Kristo, para kay Paul, ako ng pinakabalabon sa tanan niya bagay. Now, ginapati ni Paul about knowing Jesus Christ, hindi lang niya about information. Okay? Very important information. Okay? Knowing Christ, hindi lang information, but also a transformation of life. Conformity to Christ, unang-una dapat kilala mo si Jesus Christ. Kasi may ari sa atin, wala mo pag surrender at pag-avoid kay Kristo. Know the Lord Jesus Christ. Kaya siya maluwas. Pero is it transformation of life also? Ang balik sa verse 10, bilang na taon na that I may know Him and the power of His resurrection and may share His suffering, becoming like Him in His death. Mga utod, ang pagsunod natin kay Kristo, ang lantaw natin sa Christian life pala, may dimensions ito, kung iparaphrase natin, without suffering with Christ, there is no resurrection with Christ. Kita as believers, ay nangikot ang Diyos ako, gitawag kita sa Diyos, nangikot sa ating pag-ibig. And for us to be aligned sa iyang calling sa atin, dapat kita, may kasi ang conformity, ang pwede natin nga i-example is, ang pattern pala kanyang clay, di ba? Gina-form niya, sunog sa design sa pattern, sa manubobra, na ang clay. Ang moment kita na, create kita sa Diyos to reflect His glory. And as believers in Christ, na kita, mga ukod, tandaan natin, na kita, subong, kung araw ay Kristo, patay na kita sa sana. Patay kita sa sana. Ano ba sinuman? Hindi na kita slave sa sala. Ang master natin, hindi ang sala. Ang authority sa life natin, hindi ang sala. But we have a new life in Christ. Okay? Di pastor ko lang sila, kaya po yung batong si Kristo, dugay na o Christian, faithful mo ko, pero tinisabi na. Ang difference ang honor sa mga life ang sala, kag sa Christian na nag-struggle, every believer nag-struggle sa sin. Wala isang believer na wala nag-struggle sa sin. But ang difference sa believer, kag sa tao wala Kristo, is that siya pa nakasala, siya wala siya power to resist. Kag hindi lang power to resist, but gina-enjoy niya ang sala. Slave siya ulit pag sa sala. Pero ang believer, gastruggle ka, pero sa buhay ng Ginoo, sa balang espiritu, gina-sanctify kita everything to be like us. So, as Christians, kung ano natin Kristo, ang pwede sa conformity kay Christ is to suffer with Him. Kaya balik po, in verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and may share in His suffering, becoming like Him in His death. Now, isa rin misconception sa Christianity. Pag Christian ka lang wala na problem, pag magkaroon ka sa Diyos. Pero kung nantaon mong teaching sa Scripture, a part sa discipleship is suffering, carrying the cross of Christ. About Jesus Christ, diba? If you want to be my disciple, take up your cross daily, come and follow. Ang balik po sa pag-reflect
King Jesus Christ. Ang mga Apostle Paul, kung ano na pa, without partaking the suffering of Christ, kung wala ka nag-aantos because of your Christian faith, hindi makita mo yung partakers ng resurrected body of Christ. Sino ka ba? Hindi si pastor. Ang balik po. And because napatay na kita kay Kristo, kanabanhaw kita kay Kristo, mga utod, abang sa verse 15, no? Gusto makita ninyo. Let those who are mature think this way. If anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Now, observe yung lang word nila na paminsara. Paminsara. Gingamit na ni Paul actually in Philippians chapter 2 verse 5. Na ang hapon niya sa mga Philippian believers nila in verse 5, basta ako na sino, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Nga, ano po fixed? Dere, may disunity, may dysfunction sa church. May gapain-disindes. Gapahin-bahin sila. Pero ang bad Apostle Paul, as we are in Christ, kung anak na na kay Kristo, ang isip nato niya, not our own interest. Okay, mga tol? Kung anak ka na kay Kristo, kung napatay ka na kaupot kay Kristo, kung nabandaw ka na kay Kristo, ang isip nato is, ano ba pagpakaubos ang kaugalingon natin sa Diyos, at pagpakaubos ang kaugalingon natin sa isa ka isa. That's why ang unity sa church is very important. Hindi yung example ng church, no, kita mo, damo ka mo leaders, no, meeting ka mo, pasahan ang pintan, dapat sa church na. Ang isa, gusto ko, green. Gusto ko blue. Gusto ko blue, ah. Pinta pa naman, lumabo ka, lumabo ng church, nag-divide na. Ang point natin is, ang point po sa Paul, kung araw na kita kay Kristo, let this mind, think of this, have this character na araw na kay Kristo. Pagpakaubos. Pagpakaubos. Siyempre, natural ng pastor, pila niya, 2 oras na ako na lang, 15 eh. Tapos matulog mo ka na. Very important, no, ang unity, ang pagkakaubos. Not, hindi pa maraming gusto, but ano ba ang mindset dapat sa believer, sa disciple of Christ? Ano ang mabulit ko para ma-build, ma-expand, mag-grow kami as community? Obedience. Hindi nga, kahit ko sa church, ano yung nakuha ko tumahan? Kung siyempre kung gusto mo mati sa pulong kwaon, hindi namin. No? Pero ang point natin, no? ang as believers in Christ, no? Dapat conformity in the Lord Jesus Christ. Isip natin, bilang napatay kita kay Kristo, nabanaw kay Kristo, dapat mga utod, seek not on what is the interest of others and for God's glory. So verse 16, ang bali Paul, arinig mo no? Only let us hold true to what we have attained. So sa calling sa Diyos sa aton, may kalakip na tira na stewardship. Stewardship. Gitawag kita sa Diyos mga utod to be conformed in the Lord Jesus Christ so that ang faith natin not move forward, pero hindi lang ina. Why? Because in verse 16, ginag-value ni Paul, ang ginatang natin niya, stewardship. Kung anong point ni Paul, anong ginatong mo niya? Let us hold true to what we have attained. Ano nga ang call nilang Paul? Salvation in Christ and the promised resurrected life in the future. So, mga kalikod, so kung ginhatag na sa Diyos sa aton, inang spiritual blessing sa aton, dapat maging faithful kita to guard it. That's why may tawag kita nga, God's sovereignty and human responsibility.
Wala na gina-ignore ang ati kay Christian na ko, gitawag na ko sa Ginoo, luwas na ko at ipawala na ko sa kabuhi. Christian, ano lang ko parang kay total, luwas na mo, yung may doon kaluwasan. There is stewardship. Para ang church, hindi lang ini nga church, kundi sa amon man, and all the churches, no, nga part sa bali ni Kristo, dapat ang reminder sa aton, be true, hold true to what we have attained. Ano application natin? Number 1. Let us rejoice because it is God who has called us into salvation and has given us new identity in the Lord Jesus Christ. Magkalipay kita, maginugyaw kita, why? Because ang Diyos nagtawag sa aton sa kaluwasan, kagigilaan niya na kita, bag-o, ma-identity. Sino ikaw? Hindi ka ang sa una nga palahubog, nga palamuyayaw, nga kontra ang Diyos. So, bumara ang Kristo, bag-o ka na, new creation ka na. Ano yung apostle po? Number 2. Having this calling and new identity in the Lord Jesus Christ, let us walk into a newness of life. Mga utod, subong arak niluwas ka na ni Kristo. Arak ka na kay Kristo, magkabuhi kita. No? As followers of the Lord Jesus Christ, as new creature. Hindi pwede nga diluwas na ni Kristo ang kabuhi natin ang umangyapan natin sa una, wala sang may nagliwat. As a believer, as a follower of Christ, dinundim na kita sa Diyos, pangit ni Kristo, may new life kita. Magkabuhi kita. Number 2. A Christian faith that moves forward is a Christian faith that lives in the reality of this heavenly citizenship. Ang pagtuo na nagapadayon, amo ini ang pagtuo nga ginakabuhi iya ang realidad nga ano, nga kita banwahano na kita nga mga katawan sa Diyos sa langit. Basta na verse 17 and 20. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you, even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven. Magkapa citizenship ang mali. Pag ginapal na ikaw, Filipino citizen ka na, hindi na niya para magkuha ka ng benefits alin sa gobyerno. Hindi na yung magkuha kaya ayuda. Okay? Party na, to become a Filipino citizen, tanan yung privileges ihatag, magkuha na. But kaupod sina, may responsibility kita. Ano na? I-promote ang agenda sa sining na nation. Because why? Or why? Because citizen kasi ng country. Tama? Paano ka makakontribute sa Pilipinas? Sige nga. Dapat natin i-build ang nation natin. Nation building, tama? Ang church is tako-tako ang maobra natin to build this nation under God. O may rally sa Dasun Iminadlaw. Do you think nation building namin na sobra nila? Hindi. Now, ang point natin din, how about we phone? Ang idea is, we are having ang ato na citizenship para sa langit. Ano yung number ni Fogger? Kung makita natin din, may kintuwa siya ka, may contrast siya, no? Duwa ka citizenship. Number 1 is earthly citizenship. Ano amo niya mga enemies sa ni Kristo? Ano yung opera nilang percent niya? But their end is destruction.
Kakabuhay kami sila, because kontra nila sa Kristo, surebol na nila, distraction yung katuan nila. Hindi na nga ba yung Apostle Paul? Their God is their belly. Self-centered, ang kung ano lang abagan ni Paul, I think in Timothy, no? That in the last days, ang mga tao, ibig niya maging lovers of God, will be lovers of themselves. And that is idolatry. Ari mga kontra ni Kristo, kontra kay Kristo, ang ila Diyos nila, ila nga tiyan, which means ang ginauna lang nila kung ano makapalipay sa ila nga kaugalingon. Wala na sila pakailam sa church, wala sila pakailam sa gospel, wala sila pakailam kay Kristo. Ang bal pa ni Apostle Paul, and they glory in their sin, grabe mo, kawianan pero kinakalipayan nila. Kawianan pero kakalipay sila, wala sila ng hiya. Kaya ang balipon, with mind set on earthly things, hindi mga tao ini. Ang ila citizenship para sa dutanon. Okay, dutanon. Anong point natin? Ang ila priority sa ilang apuwi, hindi lang temporary, pero wala sa pulos. Wala sa pulos. Ang ginabaryo nila kaugalingon instead of God na nagtugas sa ila. Pero ang balik po, that's why ang reminder niya sa Philippians church, ang balik sa verse 20, but our citizenship is in heaven. Ano yung ang balik po? Ano yung balik po si Paul? Ano yung reminder niya sa Philippians church? Subong ka mo, auntie. That's why pilgrims, ang kapangalan sa church naman, pilgrims. Dumuluong. Abayan ni Peter, we are exiled. Guys, start ka diri, pero mga utod as Pilipino, yes, ang muling country natin, diri kaging bata, pero dumdumo natin nga atong citizenship sa langit, which means nga samtang kaharikat diri sa duta, ang i-promote natin ang agenda ng Diyos. Ang agenda. Ari, katali, anong purpose? Nga ang Church of the Heart of God Christian Church diri sa Talong Ari diri. Ang purpose ng inyong existence diri, kag sa amon man dito, kag sa atong tanan, is to promote the agenda of God diri sa duta. Ano ina? Ang mission sa Diyos tinatag sa atin, to go and make disciples of all nations. As a church, ang paminsaran sa permi, not anong agenda ko naman, but what is God's agenda sa inyo at sa amin. And also verse 17, ang pagiging heavenly citizenship natin actually, gahatag ni sa values nito, the discipleship as I mentioned, the discipleship, verses 17 pala, brothers, sa balipol, join in imitating me. Sundan ako, putong pala sundan ako. And keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Kag, amuman ang mga tao na nagakabuhi, kaangay sa amon. Ang church natin will only move forward, our faith will only move forward kung kita ginagaan natin importance ang discipleship. That's why ang balik Pastor Emma, kagina sa even sa mga bataan, mga ungkod ay amon na realidad. Ang mga kabataan ninyo, especially lang po lang, baby pa lang, hindi nyo pamulata nga ang kaliputan ng mag-disciple sila. Bata pa lang, i-disciple siya into a Christian faith. Tunuan pang bata. Makibot itang mga kabataan natin,
From school, pila ka oras sila sa school. Pila ka adlaw sila sa eskwelahan. Sino ito mga upo nila tanan? Kabuti lang kung bataon ko mo niya. Tingin sino naka-disciple sa bata? Ang discipleship ay hindi na Christian term. Okay? Ang unbeliever na disciple sa aton mga kabataan, ibig kita nila disciple kita sa Facebook. Diba? Mga pila ka oras sa Facebook ko. Mura, binulit mo. Si Paul ba na? Sundan ko. Punto ko, sundan ko. Kag-atuman yung mga nagakabuhay na akin sa aton. That's why, as our citizenship is in heaven, hindi ka nakipromote ang agenda sa Diyos. Actually, ang agenda, ang mission sa Ginoong ginhatag sa church, kag ang discipleship is hindi mo na pwede mabulag. Why? Because hindi ka matuman ang mission sa Diyos without discipleship. Sino naman ang ma-share sa gospel, maglakat sa mission field, kag magwali. Kung wala kita may gina-raise up, wala pa rin yung may gina-disciple. Ano application natin ito? We as a church must live out the reality of our heavenly citizenship here on earth. It means nga, ang atong purpose as a church, as the body of Christ, must serve in the pleasure of our victim. Di ba sa mga cabinet, sa president, di ba? Dapat sila. Kaksul ka mo muna. I'm serving in the pleasure of the president. Namin, no? I'm serving in the pleasure of the president. As believers, ano man kita na, gaobra kita to the pleasure of our great King. Sino na? Jesus Christ. Hindi, ato na. Number 2, the means to which the church and its faith to move forward, ang ginagamit agad niya ang church, kagang iya pagtuo magkapadayon, is to emphasize discipleship in the church. Now, in discipleship, mga utod, hindi lang niya, okay, ama, 12 weeks of lessons, okay, tapos na ta, disciple ka ng Kristo. Hindi. Discipleship is lifetime until you become like Christ. So, paano natin nila mo-brand discipleship? Importante ang life of mind. Ang mind, ang thinking, kag ang kabuhi. Dapat naka-pattern sa mind kag sa kabuhi ni Kristo. Na dapat iba na, hindi na magtuon ba? Wala kayo pa na maalam na gano'n. Wala, hindi. Very important ang pagkilala kay Kristo. Paano ko siya without studying the Word? Ang Bible. Very important to continue kita learner of Christ. A disciple is a learner, but also the one who imitates the Savior. Kabuhin natin ginagagay natin sa Kristo. That's very important. Lipay ko kanya sa may tarpaulin niya. May sa school ka mo. Isa siya mag-church, wala na no? Magot na sa iba. Very important sa school. Why? Teaching na natin. Although sa papali may teaching man, pero very important, no? Sa church, sama may sa school kami, no? Very important yun. Paano mo ma-disciple ang tao? Tudluin sa pulong sa Diyos. Educate natin na itong katawan through the Word of God. That's why mga pastors kami, hindi pwede yung mga pastors. Wala ka tuon, tamad, magtuon. Diba? Kamu man, hindi pwede nga. Sa engineer ka, doktor ka. Magastaw ka na tuon na kung doktor ka. Dahil doktor ako, hindi mo tuon. Hindi. You continue study para maging expert ka. Amo man sa ato. Hindi na sa mga pastors, but sa mga tumulong. The last before kita mag-end. A faith that moves forward in faith is a faith that sets its hope in a transforming return of the true Savior.
Jesus Christ. Verses 20 and 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Manong sa pag-aray ni Jesus Christ, sa verse 21, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Chapter 4, verse 1. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Ang faith natin na move forward lang. Kaya mga padayon kita to build future leaders, to do missions, no? Hindi lang because na gitawag kita sa Diyos, hindi lang because of the reality nga kita is heavenly citizen na kita, but also nagasante ina, naga-anchor ina sa paglaog nga si Kristo magabalik liwat. That's why ang gospel is a complete package. Wala ka nang kinuwas ng Diyos sa una in the past, not only in the present, in the sanctifier, but in the future. Sa pagbalik ni Kristo, ang balang, i-transform niya nga itong mga lowly body. Ano ba ang lawas na ito na mautod? Ano lawas na ito? Hindi na nagkakadulot. Hindi na mag-experience ka pangluya. Hindi na nagkakabat na masakit. But, ang ating problem is, ang struggle is sin. Ang struggle. Why? Para kung presence sin mo. Diba? That is why ang faith natin will only move forward because ang ating hope is nakasanding hindi kay pastor, hindi sa church, but in the return of the Lord Jesus Christ. Kung sa din siya pagbalik, He will transform our body nga madunot, maluya, prone into sin, perbigang atintar, into a glorious body. Nga sa din, hindi ka na ungabon, pero more than that, is hindi ka na mag-struggle sa sala. Gidipit na ni Kristo ang sala, and therefore, sa ginarian sa Diyos, we will enjoy ang presence ng Diyos, ang iyang provision, iyang protection sa aton. As a true believer, kung ito na Kristyano, gahit ginabian mo mga sala. Napamakot ka, Lord, palangga ka ka, gatuong ako si mo, but Lord, sa loob pa mo ko tikuwaan mo, struggle ko, grabe. Pero ang hope natin, that Christ will come again. Nagsiya pagbalik, ang promise niya sa atin, He will give us a new body. A life na wala na sala, wala na struggle sa sala. A life na abundant ang provision sa Diyos. Protection sa Diyos. Pagkilala sa Diyos. Pag-worship siya. Sa ginarina. Now, anong gospel application natin? Number one, namin kung mag-reflect kita mga kapatid sa church. Where does our faith build upon? Di ba na nakasandig yung pagtuto? Nakasandig ba lang ina sa pastor? Nakasandig ba na kay brother or sister so and so? Nakasandig na bala sa imo nga kung may kubra ka na, bra ka mo. Kung may unod pulugasan mo, mas-serve ko yan kaya nga kahit may unod pulugasan mo, pag wala. Ang faith mo, di naka-build. Di naka-amot, di nakasandig. Namin pamisaran na. To whom our hope and security, mga balatan na, to whom do we trust that our faith will move forward. In a church, kung ang faith natin nagasandig kung may sino, hindi tayo magpalayo. But kung ang church nakasandig, na nagasandig kay Kristo, it will
it will move forward. Ano man ang trials ng church? Even the gates of hell, di ba? Hindi kaya na i-defeat the church. If ang church na nasandig ang iyapagtuo ay Kristo. A Christian faith that moves forward, number 2, that builds for the future is grounded in the past, present, and future reality of God's work of grace toward His people. That's how ang gospel sa Diyos, ang Diyos nag-work siya sa atong kaluwasan, not only in the past, not only in the present, but in the future. That's why may confidence kita nga ato na faith will move forward. And the last, before yung mga balang pa sa Google, si mga gutom lang. Number 3, our calling in Jesus Christ and our new identity in Christ as citizens of heaven call us into a life of a perseverance built upon God's preserving grace and promise in the Lord Jesus Christ. Kaya ang last niya exhortation ni Paul in chapter 4 verse 1, that's yung basa ko ng baliang. Therefore, meaning to say, conclude si Paul, knowing nga ang Diyos nagtawag sa inyo, knowing nga paangkin kay Kristo ang citizenship nyo aral sa langit, knowing nga ang Diyos inyo nag-promise that He will return. Kagbulikan ka mo sa inyo mas struggle, i-defeat sa Satan, ang death, ang sala, and give you an eternal joy kaupod siya at provision. Knowing inatanan yung mga blessings, habang yung Apostle Paul, in chapter 4, verse 1, therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm, thus in the Lord my God. Padayon kita. Padayon ko mo. Padayon ko. As a church, my encouragement, my prayers sa inyo direct, padayon kami sa Ginoo. Pag-alakad sa iyo. Why? Because ang Diyos, complete package ang promise ni Diyos sa atin. Lord, salamat sa mga pulong. We pray, Father, na hindi yung mga pulong yung Lord, encouragement sa tag-satag kasama. And we remind you, Lord God, that gitawag mo kami. And in order our faith to move forward, dapat naka-align na sa mga calling sa Ama. Kay Kristo, to be conformed to the Lord Jesus Christ. And our faith would move forward kung nagakabuhay kami Ginoo in the reality na kami, Lord God, ang citizenship naman is arak sa namin. That's why, as a church, we need to promote, to prioritize ang imo agenda rather than our own agenda. I thank you, Lord, for the hope of your future coming Ginoo. And that is our assurance na ang faith naman will move forward, Ginoo. Knowing initanan na blessings, Ginoo, ginatag mo sa amon. Like the Apostle Paul ang mga prayer, Lord, help us to stand firm in our faith in the Lord Jesus Christ and things mo sa brother. Lord, gamit lang yung pulong, hindi pag-allow sa Satan, Ginoo, paong ina. For the glory and honor of your Father, through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, is our Savior and great high priest. And in the power of the Spirit is our teacher and comforter. Amen. Amen. Yes, sir. Ganyan sa mga sa kapagyagan namin,
Shirley Pastor, Ray San Ventura, 13 din sa Secretary, 13 din sa mga tao, sa mga visitors na nagkatuloy na nag-effort makatuloy, 13 din sa mga blessings na nagka-abot sa mga kaya in-learn ng mga blessings or na i-learn namin sa mga ulit-ulit sa mga kaya makagulong ulit strengthen sa aming faith. 13 din sa mga kailangan para maging pasunod ng mga kaya. In Jesus' name, amen. Sing
Salamat po sa mga nagbigay ng tanging bilang. Palakpakan naman natin sa mga RTC, William Monte and Victoria. And before po tayo makarinig ng isang testimony, i-appreciate po natin ang ating guest speaker at inilingin po natin na pumunta sila rito kasama ang kanyang may bahay. Si Sister Claire, kumahari lang. Parang kapag nakita niyo sila dalawa sa SM, hindi yung kapatid, gusto ko lang po i-remind, no? Sa likod po ng pastor ay laging may supporting wife. Kaya recognition po natin yung wife. Minsan may envelope, minsan wala. Ganda ko yun. Sige po, pwede niya sa class of appreciation. Heart of God Vision Church, Talok. This certification of appreciation is given to Reverend or Pastor Rayson Ventura, and we express our heartfelt gratitude for your inspiring message as our guest speaker on our 7th church anniversary this November 16, 2025. Your words were uplifting, guiding, and filled with wisdom. Your passion for God and His Word resonated with us, and we are blessed by your obedience to share your gift. May God continue to use you mightily and bless you abundantly. Signed by Pastor Emmanuel. Thank you so much po. At ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang testimony galing po sa ating isa sa faithful servant ng Panginoon sa church po na ito. Hindi niyo po siya laging nakikita kasi behind the scene. Ngayon po i-front naman po natin. Tawagin po natin si Sister Selma Jocos. Sarapaan po natin. Nangyaga sa tanan. Wala pa lang nakilala sa akin. Selma Jocos. Ang tawagin sa akin din ay ang mga nakakilala ko ay si Imay, Nineng Imay, damo ko hayo. Ang amo niya ng halimbawa sa Iloilo. May tatlo kami kabataan. Ako nagatigal sa balay kanya. Amo ang ako bigyan nagatimbre sa ila. Tapos, ang ating mga yagaw sa masinsya dito sa Iloilo sa lakas. Kaya nagmay lang sindo niya. Hindi ka sa amon mga pinangyaman sa matag-adla-adla ko lang na tanang. Hindi na kaya ka tapos sila sa mga pinangyaman sa kabataan. Kaso, sa aras sa kami sa Iloilo, may ukod si iba naon na may ukod si iba naon sa ilaulugahan, sekretary sa ilaulugahan. Amoy nasa si Grace. Si Grace na nagkakadto-kadto sa balay. Tudlo sa kabataan sa mga kanta parte sa simbahan. Kaso, ang simbahan ngayon na, malapit naman na sa amin sa kasakay. Ang International Baptist Church na lapit na sa amin sa kasakay, pwede yan palakas. Kaso, isa ka din nga nagkatulog siya nila sa balay, nagpanagdasa sa kabataan na mga simba. Mga simba dito sa Baptist Church na nga. Tapos, ang gini mo ko, ang kabataan, hindi pa upod ko, hindi napaupod ko lang ang kabataan. Ako yung wala ko yung upod. Kaya wala ka sa kwanti sa mga simba-simba sa buong ko mo. Tapos, si Lablab, duro mga 11 years old. Si Loto, mga 10, si Tata, ang amon agos, 5 years old. Ang mga ko, sa
Sana maupo na sila yan. Iba po na sila yan sa simbahan na ito yung pinapaupo ko. Binasugatan na sila pero sa balay ko ulo. Tapos yung may arak ng pinabayaw, natin sa mga pure Catholic din kami. Ano lang pa din. Ang pure Catholic, ang Catholic niya na, may focus for Christ na siya. Ginawa naman ako sa mapong na bayaw, mga iba, pero wala yun sa bumog ko pa. Mamatay kita, ano pa lang daw mga aklat, kaya akong naman oblat, subay balay mo. Tapos, ano na rin ako makapod. Pero kung sa katigad yung dito sa Iloilo, nagpa-dito ba naman na mag-kanto dito sa Bacolod. Kaya din ko lang siya, na parang sa makapod siya maublatan kalamnan. Dito sa Tadok. Ang itong nga 2005, siyempre, matubo kahit siya lang ito, dire kami din sa kabataan dito sa Iloilo. Mabublay sa amon kay kung sa panong bulagay. Nakawan niya naman. Nakawan niya naman kapag siya na sa iloon kami diri kanan. Sa iloon kami diri kanan. Dito tapos na ito. Haari ka lang diri 2006. Ang nagtuloy na kami, ako sa ang mga pagkain, yan ay maang kabataan, Kristiyano, sila mo, nag-aupot sila, nagkakadto sila dito sa Bacolod, nagsimba, nagkapangalito lang sila. Tapos, ang ginahin mo ko, kay video panig sa karta, ginapipon ko ako na sinsilyo. Ako na sinsilyo, ginapipon ko, pag iligatan, sila pamatay. Ako na inahin mo, para may pamatay sila pa Bacolod. Pero ginagawa sila pa ulit, dito sa talakyan sa Bacolod. Ano na siya? Ano na to? Pero ako, medyo, kuligin ako ng ukod-ukod simba. Ukod-ukod simba, kaya lang. Kuligin, nasa piniro, wala ko na ukod mo. Sa kuligin na sa simba dito. Kaya ako na, sa kuligin, sa college na sila, ang mga kasataan, medyo nagkakada. Sabado na napaulit, medyo sa Tadok. Kung lunes na makakati naman dito sa Bacolod, kaya dito ang buhaya sa Bacolod, eskwela mo. Nakitaya din mo kung mga ano na to? Napatin ko lang yung damang bitang puntaan dito. Kaya ano nga, premi-premi na kasi nagasimba. Ako daw ito, mga si Anus man, no? Si Anus man, malawag man. Sobrang si Anus na pero sabi niya, meron sinagali, dito kami sa Mananata, kasi diba? Sa Mananata, o ano kisa nung sa Bacolod. Ano na to? Tapos, katindog sila sa simbahan, rin. Ano yun? Katindog sila mga si Anus man. Ano na to, pag na-realize mo ang si Lord, napapakanaayos sa akin, sa amin, ang ginagawa. Ang gawin pa kayo kung lang sa iya, sabi na sa gilid. Sabi nila sa akong pamilya, sabi nila sa sa sigilan ko. Ang sinulog ko, ang bahala sa amin, kung makatapos sa bataan namin, mga bit. Isang isang katulog ko ay makalang, tapos na sila. Kaya ano ko sa tulad ng kapagaduhon, may kami mga utang para may kapagatulangan, tapos mabayaran mo naman. Ang pagkakatuba, sinabayaran mo na namin. Pero hindi kami magpati na 200,000 utang namin, mabayaran mo namin. Pero hindi kami magpati, pero simbol, maayo din ako magpapakangin sa amin, nakalang sa isang pwede. Sa tatlo, makakaon ka ng tatlo ka dito sa tatlo. Ano pa na? Kaya ang sikataan, kasi di mo na-eskwela. Ang sunod mo ang magkabaya sa amin, kaya natutong Andrea, siya ang
Inside ko sa ara, Isaiah. Tapos, ang mo yung batang ko, ang Ginoo, grabe, yung batang ko ang Ginoo. Pag sa 2003, nag-desisyon ako, gaya na may nabilaro ng 2003. Nag-desisyon ako magpapagmaw. Na-realize ko din ang pagbag ko sa aking kabuli. Tanamaton ko ang Ginoo. Magkiriyanan ka, tuloy ang malipat, antis ang tanan. May alam sa akong pamilya, may alam siguro sa ating pamilya, sa pamilya ka na mga friends ka, wala pa nakamaton. Hindi lang kita mag-up sa ilan. Sige lang dito niya pangagda sa ila, sa paghamba sa ila, sa pati sa Ginoo. Panginoon ay nakasalamatan. Thank you. So, good morning sa tanan, no? So, for our church history, mag-prepare lang kami ng video para hindi naman tayo. Nevertheless, where children have already attained, let us walk by the same road, let us mind the same thing. Philippians 3:16.